Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin natin ang Panginoon sa ating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ngayong araw na ito na May 1st, na ito ay pinagdiriwang bilang Labor Day. Ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang ama ay isang karpintero at siya rin ay naging karpintero, kung kaya't nalalaman ng ating Panginoong Hesus ang kalagayan, nadarama niya ang kalagayan ng mga manggagawa. Kahapon po ay pinagdiwang ko ang aking ika-70 taong kaarawan. Tandaan po ninyo ang aking edad sapagkat sa susunod na taon ay pabawas ng pabawas ang aking edad. Nagpapasalamat ako sa aking minamahal na ina na nagsilang sa akin 70 years ago. Ang aking pong ina ay 97 years old na at tunay na napakalaking pagpapala na hanggang ngayon siya'y kasama pa namin by the grace of God. Nais kong batiin sa araw na ito ang aking bayaw na si Kuya Ban at ang kanyang wife na si Ate Tipin na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Gusto ko ring batiin ng belated happy wedding anniversary ang aming mga kaibigan na sina Deli at Rodel Gomez Villanueva doon sa Davao City. Marami po tayong babatiin na mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Yung pong aming manugang na si Elaine, na husband ng aming panganay na anak na si Joel, ay nagdiwang ng kanyang birthday doon sa New Zealand kung saan sila'y nag-migrate kasama ng aming 2 apo. Gayun din, binabati natin sa nakaraang kaarawan ang aming mga pamangkin, sina Gia Dungo at AJ Ochenko. Pagbati rin ng happy birthday kay Pastor April Villarreal at kay Pastor Norbing Ramos. Binabati rin natin ang Emmanuel United Methodist Church sa Palawi, San Fernando City doon sa Pampanga na nagdiwang ng kanilang church anniversary sa pangunguna ni Pastor Norman Cruz. This coming Saturday, ipagdiriwang ng Norwegian Mission Alliance Philippines ang anibersaryo nito sa pangunguna ng Executive Director na si Pastor June Reliorta. Paano ba natin maipapakita sa ating Panginoong Hesus ang ating pagmamahal matapos na maipakita naman niya ang kanyang pinakamataas na uri ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan? Ito ang pag-uusapan natin ngayon at ang ating pagbabasihan ng ating pagtalakay ay ang Juan 21:1 hanggang 19. Bagamat babasahin ko lamang ang Juan 21:15 hanggang 19 na ganito ang ating mababasa. Matapos mag-agahan, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit sa mga ito?" Sinabi niya kay Jesus, "Opo, Panginoon, alam mong minamahal kita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Muling nagtanong si Jesus sa ikalawang pagkakataon, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?" Sinabi ni Pedro sa kanya, "Opo, Panginoon, alam mong minamahal kita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Muling nagtanong si Jesus sa ikatlong pagkakataon, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro dahil 3 ulit na siyang tinanong ni Jesus, "Minamahal mo ba ako?"
At sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mong minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Noong bata ka pa, binibihisan mo ang iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo nais pumunta. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay sa paraang maluluwalhati niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Ang buong chapter 21 ng Ebanghelyo ni Juan ay tila isang PS o postscript ng isang sulat. Hindi ba kapag tayo ay gumawa ng sulat at tapos na yung sulat, pero meron tayong naalalang isang napakahalagang bagay, naglalagay tayo ng PS. At pagkatapos ay isinusulat natin yung mahalagang bagay na iyon. Alam nyo, ang Tagalog ng PS ay pahabol sa sulat. Ang chapter 20 ng Ebanghelyo ni Juan ay nagtapos sa verses 30 and 31 na ganito ang nasusulat. Marami pang ibang himala na ginawa ni Jesus sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nasulat sa aklat na ito. Subalit ang mga ito ay isinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya, kayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Hindi ba yan ay closing statement na ng isang aklat? Napakahalaga ng nilalaman ng chapter 21 na PS sa buong aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Kung kaya't inihabol, idinagdag ito ni Juan sa kanyang Ebanghelyo. May tatlong mahalagang bagay na nilalaman ng PS na ito. Una, ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay bumangon sa libingan pagkatapos ng 3 araw. Siya ay muling nabuhay tulad ng sinasabi ng mga propesiya ng lumang tipan at tulad din ng mismong kanyang binanggit sa kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi gawa-gawa lamang o resulta ng pagdedeliryo ng mga alagad. Si Jesus ay hindi isang multo o guni-guni lamang. Totoo siyang nabuhay na mag-uli in His full senses. Kung kaya't siya'y nakita, narinig, naamoy, nadasahan, nadama ng mga alagad. Ano-ano ang mga ebidensya? Tumayo siya sa harap ng 7 alagad na pinangungunahan ni Pedro. Inutusan niya ang mga alagad na ihagis ang lambat sa gawing kanan upang makahuli ng mga isda at gayon nga ang nangyari, nakahuli sila ng pagkarami-raming isda. Nag-ihaw siya ng isda at nagdala ng tinapay. Nag-agahan siya nakasalo ng mga alagad. Ang lahat ng ito ay hindi magagawa ng isang multo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang salalayan ng pananampalatayang Kristiyano. Tayo'y sumasamba sa isang Diyos na buhay, sa isang Diyos na nakakakita ng ating kalagayan, nakakarinig ng ating mga daing, at nakadarama ng ating mga damdamin. Wika ni Pablo sa unang Korinto 15:14, At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sa unang mga taon ng Kristyanismo, ang araw ng Linggo ay laging ipinagdiriwang bilang pag-alaala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya noon ay iisa lamang ang punto ng mga sermon sa panahon ng pagsamba, ang resurrection o ang muling pagkabuhay
ni Jesus. Ikalawa, ang pagtatalaga o ang commissioning kay Pedro bilang pastol ng kawan. Maaalala natin na bukod kay Judas na nagkanulo kay Jesus, si Pedro ang ikalawang may pinakamabigat na kasalanan kay Jesus sapagkat 3 beses niyang itinatwa si Jesus. Tulad ng propesiyang sinabi mismo ni Jesus kay Pedro, na doon sa Mateo 26:34 ay ganito ang sinabi ni Jesus kay Pedro, "Tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa." Pero medyo talagang may kayabangan si Pedro, sapagkat ganito ang isinagot niya kay Jesus pagkatapos na sabihin ito ni Jesus doon sa verse 35, "Kahit na ako patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa." Alam mo, ikinumpara pa ni Pedro ang kanyang sarili sa ibang mga alagad. Sabi niya, kung ang mga ito ay matatakot at iiwan kayo, ako hindi. Napakatapang ng kanyang dating. Ngunit ang malungkot, hindi napanindigan ni Pedro ang kanyang deklarasyon sapagkat totoong itinatwa niya si Jesus hindi lamang minsan, kundi 3 beses. Sobra marahil ang pagkapahiya ni Pedro kay Jesus sa kanyang kapwa-alagad at maging sa kanyang sarili. Kung kaya't napatunayan niya na siya pala'y buhanging marupok at hindi batong matibay na gaya ng sinisimbolo ng kanyang pangalang Pedro nang ibig sabihin ay bato. Dahil sa pagkapahiya, minabuti ni Pedro na magbalik na lamang sa pangingisda. Napagtanto niya na hindi siya karapat-dapat tawaging alagad sapagkat siya'y marupok. Ngunit hindi niya sukat akalain na napatawad na siya ni Jesus at bibigyan siya ng ikalawang pagkakataon. Tulad ni Pedro, tayo rin ay pawang marurupok. Tumitiklop sa harap ng mabigat na pagsubok, natatakot nag-aalinlangan. Kay palad natin, sapagkat ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ay Diyos ng pagpapatawad, Diyos ng ikalawang pagkakataon, God of a second chance. Hindi tayo basta-basta sinusukuan ni Jesus, bagamat tayo ang madalas sumusuko. Bago italaga ni Jesus si Pedro bilang pastol ng kawan, gumawa muna siya ng himala na may implikasyon sa magiging misyon ni Pedro bilang pastol o bilang mangingisda ng mga kaluluwa. Magdamag ng isda sina Pedro, ngunit wala silang nahuli ni isang isda. Nang magbubukang liwayway na dumating si Jesus na hindi nila muna o hindi nila nakilala ng una. Iniutos sa kanila na ihulog ang lambat sa gawing kanan ng bangka. Sinunod naman nila ito. At himala ng mga himala. Pagkaraang sa buong magdamag ay wala silang mahuli ngayon. Tila nag-una-unahan ng napakaraming isda na magpahuli sa kanilang lambat. Ng kanilang bilangin, umabot sa 153 ang huli nilang isda. Kahit may lambat sila't magaling na mangingisda, ngunit kung walang isda ay wala silang mahuhuli. Ang Diyos ang nag-provide ng mga isda. Malinaw ang mensahe. Ang tagumpay ng ating misyon o anumang ating gawain ay hindi nakasalig sa galing ng ating kakayahan at sa husay ng ating kagamitan, kundi sa pagpapala ng Diyos. At ang pagpapala ng Diyos ay bunga ng ating pagsunod. Kapag tayo'y sumunod, magpapala ang Diyos. Gagawa ang Diyos ng
himala. Nang maganap ang himala, saka kinausap ni Jesus si Pedro. 3 beses na tinanong ni Jesus si Pedro at siyempre 3 beses na sumagot si Pedro. Himayin natin ang kanilang usapan na siyang naging proseso ng pagtatalaga o commissioning ni Pedro bilang pastol ng kawan. Unang tanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Ang ginamit na salita ni Jesus ay ang Greek word na agape. Nang ibig sabihin ay self-sacrificial love. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo para sa iniibig. Ang binabanggit ni Jesus na mga ito ay maaring dalawa. Ang mga isda na kumakatawan sa kanyang kabuhayan at ang kapwa niya mga alagad na kumakatawan sa kanyang mga kaugnayan. Sa makatwid, ang itinatanong ni Jesus kay Pedro ay kung handa niyang ipagpalit ang kanyang kabuhayan at ang kanyang mga kaugnayan alang-alang sa pag-ibig niya sa kanya. Ikaw, sino ang mas minamahal mo? Si Jesus ba? O ang iyong hanapbuhay? O ang iyong mga kaugnayan? Napakabigat ng kahingian ni Jesus. Ganito ang wika niya sa Mateo 10:17 at 18. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Narito ang sagot ni Pedro sa unang tanong ni Jesus. Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ang ginamit na salita ni Pedro ay hindi agape, kundi phileo, na ibig sabihin ay brotherly love. Ang sinasabi ni Pedro ay iniibig niya si Jesus bilang isang kaibigan. Malayo sa kanyang isip ng mga sandaling iyon ang salitang sakripisyo. Nang sumagot si Pedro ay sinabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Ang pag-ibig ni Pedro kay Jesus ay kailangang ipakita sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga bago at hindi pa mananampalataya. And that demands great sacrifice. Ganito rin ang inaasahan sa atin ni Jesus. Ganito rin ang inaasahan sa iyo ni Jesus. Na ipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng ating paghayo upang abutin ang mga bago at hindi pa mananampalataya. Ikalawang tanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Muli, ang ginamit na salita ni Jesus ay ang salitang agape. Sumagot si Pedro sa ikalawang pagkakataon, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Muli, ang ginamit na salita ni Pedro ay ang salitang phileo. Matapos sumagot, sinabi ni Jesus kay Pedro, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pansinin ninyo na tumaas na ang hinihinging sakripisyo, hindi lamang pakainin, kundi pangalagaan. Ibig sabihin, pakakainin, paliliguan, poprotektahan, gagawin ang lahat upang matiyak ang magandang buhay ng tupa. Ito rin ang hinihingi sa atin ni Jesus bilang kanyang mga tagasunod, ang maging instrumento ng pagkakaroon ng bagong buhay at bagong pag-asa sa mga taong ating inaabot. Ikatlong tanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sa tanong na ito, ang ginamit na salita ni Jesus ay yun ng salitang phileo.
Ayon sa ating aralin, sa ikatlong tanong ay nalungkot si Pedro sapagkat naaalala niya na 3 beses niyang itinatwa si Jesus. Ganun pa rin ang sagot ni Pedro na ang ginamit na salita'y phileo, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Muling sinabi ni Jesus kay Pedro, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Hindi pa pala iyon ang dulo ng gagawing sakripisyo ni Pedro bilang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal kay Jesus. Nagpropesiya si Jesus na si Pedro tulad niya'y ipapako rin sa krus. Bilang pagtatapos ng proseso ng pagtatalaga ni Jesus kay Pedro, bilang pastol ng kawan, sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin," and the rest is history. Sumunod nga si Pedro hanggang sa kamatayan. Ayon sa church tradition, si Pedro'y hinatulang ipako sa krus, ngunit hiniling niyang siya'y ipako ng patiwarik sapagkat hindi siya karapat-dapat na itulad sa kamatayan ni Jesus. Ang pag-ibig ay nagkaloob kay Pedro ng misyon at ng krus. Ikatlong bagay, ang universality o inclusiveness ng iglesia. Nahuli ng lambat ang 153 na iba't ibang uri ng isda. Ayon kay Agustin, ang 10 ay numero ng batas, ang 7 ng biyaya. 7 plus 10 equals 17. Kung ia-add ang 1 plus 2 plus 3 plus 4 hanggang 17, ang suma total ay 153 na kumakatawan sa mga taong nailapit kay Jesus sa pamamagitan ng batas at ng biyaya. Mas simple ang paliwanag ni Jerome. Ayon sa kanya, ang 153 ay kumakatawan sa mga tao sa iba't ibang bansa na mailalapit kay Jesus. Ang lambat dito'y kumakatawan sa iglesia. Kahit na puno ang lambat ng napakaraming iba't ibang uri ng isda, hindi ito napunit. Ganito rin ang iglesia. Kaya niyang tanggapin at paglingkuran ang iba't ibang uri ng tao sa buong mundo. Walang pinipili ang iglesia sa kanyang aabutin at paglilingkuran. Ito ang tinatawag na universality o inclusiveness ng iglesia. Walang ipinupwera ang iglesia, lahat ay kasali. Ito ang dahilan kung bakit ganito ang utos ni Jesus sa Mateo 28:19 na tinaguriang The Great Commission. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa napag-aralan namin tungkol sa pagtatalaga kay Pedro bilang pastol ng kawan. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat katulad ni Pedro, napakarami rin naming pagkukulang at pagkakamali. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami sinusukuan. Lagi mo kaming pinagkakalooban ng ikalawang pagkakataon. Nawa, matagpuan mo kaming mga tagasunod ng iyong anak na si Jesus, na matapos kaming makabangon, magsisi sa aming mga kasalanan, ay aming ipagkaloob ang buo naming buhay sa paglilingkod sa iyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama
ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.